Dimples. Pasintabi po sa mga nag-aagahan nating mga kapatid ngayong umaga. Tampok natin ngayong umaga ang isang content creator na ginagamit ang kanyang plataforma para ipakilala ang trabaho sa likod ng pag-eembalsamo. Sa kanya pong TikTok account na Kamorg Official na may mahigit 1 million followers. Nako, ay pinapakita niya na hindi lang ito trabaho, kundi isang serbisyo ng puso para sa mga pamilyang naghihinagpis at naghahanap ng huling pag-alala. At ngayong umaga po sa Dear Dimples, pasukin natin ang kanyang mundo bilang Gen Z embalsamador. Dear Dimples, ako po si Bong, isang licensed embalmer. Dati iba ang pangarap ko pero natutunan kong mahalin ang trabahong ito. Hindi madali ang maging embalsamador. Kailangan kong alisin ang takot sa patay, sanayin ang katawan sa puyat at tanggapin na anumang oras maaari kang tawagin para magtrabaho. Sa bawat katawan na hinahawakan ko, nakita ko ang halaga at dignidad ng buhay. Nagpapasalamat po. At ngayong umaga nga po makakasama natin ang content creator at Gen Z embalsamador ng Gapan, Nueva Ecija na si Bong. Welcome sa Good Morning Kapatid, Bong! Good morning po, good morning. Bong, ang una kong tanong ay wala bang pagtawag sa'yo ngayong umaga, kanina? Kailan yung huli mong trabaho? Bali kahapon po, nag-embalsamo po ako ng... Gaano katagal ba ang pag-embalsamo? Usually, ilang oras? Depende po talaga sa katawan ng tao yan. Pero karaniwan po, 2 hanggang 3 oras ang pag-embalsamo. Katagal. Okay. Sige, simulan na natin, Bong. Bakit mo pinasok ang pagiging content creator habang nag-eembalsamo ka? At paano ka ba napasok sa embalming profession? Bali, ano po kasi parang maraming tanong yung tao kung paano ba ginagawa ang pag-embalsam sa patay. Talagang hindi nila alam kung paano yung nagiging proseso. Kaya doon po ako na-enganya na talagang ipaliwanag sa kanila ng unti-unti kung paano yung ginagawang procedure sa embalming. At yun, doon nga po, nag-upload na ako hanggang sa marami na yung nakakita, maraming naging interesado. Kaya tinuloy-tuloy ko po yung pag-upload. Yung interest nila, usually, ano yung mga katanungan na nakikita mo sa comment section? Karaniwan po kung tinatanggal ba yung internal organs ng isang patay, ayan, karaniwan yan. Ano lang ba ang tinatanggal sa patay at saan dinadala yung mga tinatanggal sa katawan ng isang patay. Na napaka-valid naman ng mga katanungan, ano? Kasi syempre, namatay na ang aking tatay, namatay ang aking kapatid. And usually talaga, kapag nangyayari yan, lalo na sa mga paniniwala, depende sa relihiyon, di ba? Ako, parang lagi ko iniisip na, ano bang gagawin nila doon? Kasi syempre, you wanna keep the dignity of the remains, di ba? Na kailangan malaman nila, lalong-lalo na sa pamilyang malapit na malapit, gusto nilang malaman ano po bang gagawin. At usually, you want to know if yung embalmer also cares enough na maging maingat at marahan, di ba? Okay, sa iyong letter, may iba ka pang pangarap nun. Sinabi mo na meron kang ibang pangarap at hindi ito yung pagiging isang licensed embalmer. Anong trabaho yung gusto mo dapat? Kasi mo talagang may pangarap sa atin yung magulang natin na gusto rin naman talaga natin matupad. Kaya lang talaga. Ilan ba kayo magkakapatid? 3 po. 3? Lahat pa kayo embalmer? Hindi? Bali, ako lang po ang embalmer sa amin. Yung dalawa, ano sila? Bali, yung kapatid ko naman po, ang natutunan niya, yung trabaho sa side ng mother ko. Yung bunso naman, ayun, babae. Hindi, ala pa po siya trabaho. Wala pa. At ayun, natutunan ko nga po yung embalmer. Ayun, kasi talagang sa side ng father ko, punerarya po ang trabaho. Yes, sir. Was he also an embalmer, yung tatay mo? Bali, ano po siya, nung panahon na nagkasakit yung lolo ko, siya po ang nag-manage ng punerarya. Kaya lang, ayun, ano na rin po, wala na po siya ngayon. So parang ikaw na yung nagtuloy, no, ng ganon? Actually, sa amin, 3rd generation na po ako na embalmer. Pero sa apo, ako pa lang po yung pinakaunang embalsamador. Ay, ang galing naman. Would you say na dahil kumbaga nakagisnan mo rin ito, kaya medyo kahit papano ay mas less yung takot mo? Kasi kunwari sa ibang tao yan, parang matatakot sa ganong klase ng profesyon, di ba? Ano ba yung gusto mo maging profesyon before maging embalsamador? Actually, talagang ang ministro gusto ko. Kaya you wanted to be a minister? Yes, kaya lang talagang hindi pa siguro ko para doon. Kaya niloob na maging embalmer, ito ngayon yung minahal ko talagang trabaho na para sa akin talaga.
Bong, and because your faith, I can see, is very, very strong dahil gusto mo nga maging minister, do you pray over the body while you're doing it? Is there a certain prayer na dinadasal mo? Ano ba, what goes on in your head kapag habang nag-embalsa mo ka? Actually, hindi naman po siya pray. Parang nasasabi ko lang naman na parang sana hindi ako pahirapan ng patay na to. Kasi may patay po talagang mahirap trabahuhin. Pero hindi siya yung parang pray na pinapanalangin. Hindi po ganun. So, kumbaga, you set that aside and really look at it in a more, kumbaga, practical way, no? Na sana hindi ako mapahirapan ito. May mga nakakatakot ka bang karanasan, kakaibang karanasan habang nag-embalsa mo ka? Ano yung pinaka talagang medyo nayanig ka ng konti na, ay nako, parang ano po yan, karaniwan po kasi, syempre, patay po yung talagang kaharap namin sa araw-araw. Hindi naiiwasan na parang guni-guni yung mga ganyan. Tapos yung mga patay na gumagalaw, hindi naman po kasi nangyayari po talaga yan eh. Totoo? Yes, opo. Paano paggalaw? Parang nagtitwitch? Ano lang po siya, mga daliri lang naman yun. Parang epekto ng formalin sa katawan. Kaya okay. Hindi dahil parang gumalaw lang siya on its dahil own. Sa buhay, hindi po. Pero may pagkakataon ba na nabigla ka or natakot ka or nagulat ka? Yun po, yung pinaka talagang unang natakot ako sa patay. Kasi nga, isipin niyo po, nakahiga. Alam mo nang patay yung tao, ba't biglang gumalaw? Talagang napaka-atras ako. Talagang medyo kinabahan ako ng kaunti. Tapos anong sinabi mo? Ikaw kinabahan ka ng konti. Ako nga, kinikwento mo pa lang sa akin, parang naiihi na ako. Bong naman. Siyempre, pag gumalaw yun, kahit ako din siguro, wala ka bang na-experience sa parang nagpapatay bukas yung ilaw, mga ganon? Ay, karaniwan po yan kasi sa amin, probinsya. Nagkakataon na habang nagbabalsa mo ka, kaming dalawa lang nang patay sa morgue, nawawalan ng kuryente. Anong sinasabi mo? Kinakausap mo ba yung patay? Sinasabi mo ba na, uy, wag mo akong takutin? Parang ganun na nga po. Tapos ayun, ang gagawin ko na lang, lalabas muna ako ng morgue, kahirap naman pong kami lang dalawa ng patay sa morgue nang walang kuryente. Oo, tama ka naman din doon. Pero ang gusto kong malaman, kapag ba ikaw nagtatrabaho sa morgue, sa punerarya, nagpapagpag din kayo? Kasi, di ba, everyday totoo ba yun? Kasi tayo, di ba, pupunta ka sa alamay, magpapagpag ka. Actually, kasi kami po, parang kaming sa punerarya, parang hindi na kami normal na. Normal, parang So pag umuwi ka, okay na yun? Oo, okay na po yun. Tsaka sa pagod mo siguro, parang kahit siguro galaw-galawin ka nung parang may bumubulong sa'yo, di mo na maririnig, no? Hindi, pero alam mo, Bong, I commend you for the work that you do as an embalmer, a licensed embalmer, but also as a content creator. Kasi maraming gumagamit ng social media platforms na hindi maganda yung impormasyon na pinapangalap nila. Samantalang sa'yo, ito ay trabaho na may dignidad, integridad, at legal, desente, maayos. Oo. Yan ang hindi natin dapat ikahiya. No? Kaya, ang husay, maraming salamat sa iyo, Bong. At sana, marami ka pang mga ma-inspire, no? Kasi ito ay isang trabaho na marangal. Oo. Okay, Bong, ito na lang. Anong mensahe mo na gustong ipabaon sa mga kabataan na nanonood ngayon at gustong pumasok bilang isang licensed embalmer na kagaya mo? Ayun, ang pinaka masasabi ko lang po sa kanila, huwag silang masapatan sa kung ano yung itinuro sa kanila ng mga embalmer. Kasi ganun po mangyayari. Tuturuan lang din sila ng embalmer. Huwag silang masapatan doon. Lalo nilang, kumbaga, paunlarin. I-upgrade nila yung natutunan nila sa mga embalmer. Kasi karaniwan po dyan yung pag-aayos ng muka. Hindi naman po pwede na basta karaniwang expression, kailangan upgrade na napapangiti mo yung patay, napapaganda mo yung patay sa pamamagitan ng pagme-makeup. Kasi yun lang naman ang tinitingnan ng tao. Hindi naman tinitingnan ng tao kung paano mo preserve yung patay. Kailangan ang makita nila yung paano ka mag-ayos ng patay sa pamamagitan ng mga parte na nakikita nila sa isang patay. Ang ganda. Alam mo, I'm so curious. I'm so interested. Ang galing mong ini-explain ito dahil alam na alam mong mahusay ka sa iyong trabaho. Bong, maraming salamat. Social media accounts we can follow you on sa mga gusto pa nila. Oo. Sinong follower natin? Ayun, Oo. Ay, ang galing! Oo, tatay, ang galing. At saka si Kuya Edison din. Alam mo na, may next career ka pagkatapos mo mag-cameraman. Oo. Total, marami ka rin namang naririnig na ganyan, di ba, Kuya Edison? Yes, Bong, any social media account? Ayun, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa akin dahil sa FB page ko po, umabot na po tayo ng 2 million followers. Wow! Aray ko. Ayun, maraming salamat po kasi
Sa ginawa kong pagpapaliwanag sa inyo, talagang kumbaga naging interesado kayo at pangako naman na lalo ko pang pagbubutihin yung ginagawa kong pagtatrabaho sa loob ng morgue. Oo, maraming salamat, Bong. At sana ay lalo pang yumabong ang iyong profesyon at iyong buhay. Maraming salamat. At mga kapatid, kung gusto niyo pong mag-share ng inyong kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay, mag-private message lamang po sa ating official Facebook page po. Good morning, kapatid. Kahit anong pamang kwento yan, basta inspiring, motivating, i-share niyo po sa atin. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.